Hello. Ayan, kumusta kayo? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayong disperas ng New Year dyan sa Pilipinas. Dito naman ay bukas pa kami, no? Pero naghahanda na din kami ng aming gagawin ng mga activities tomorrow. In fact, no, sarap-sarap ng weather ngayon dito, parang nag-spring or nag-fall. At hindi siya malamig at hindi rin siya may yelo. In fact, yung mga nakikita nyo yan, inatunaw na by this time. No? Kanina pa kasi ito. And voice over ko lang kasi napansin ko pala na ako'y nakamute kanina. So, hindi ko talaga siya nagawa. Anyway, sana'y maging okay kayo habang nanonood at nakikinig kayo. Maiksi lang naman to at magkakamustahan lang tayo ngayong araw na to. Kayo ba'y nakapag-prepare na ng inyong Noche Buena for tonight? Para masalubong ang bagong taon ng 2025 ng bonggang-bongga. Ano ba yung mga natutunan nyo ngayong 2024 na pwede nyong gamitin sa inyong buhay-buhay sa buong taon na darating? Ako marami, no? Sa 2024 rather, natutunan ko na bilang sa edad kong ito, no, mahigit sa malapit na sa 6 na dekada dito sa mundo ay I've learned na marami pa rin akong matututunan bilang isang tao, a living being. And every day I'm learning something at hindi tayo dapat tumigil sa pag-aaral ng mga mga bagay na maaaring ipagpatuloy ng ating knowledge, no? Kasi I've realized that the moment na tumigil ka sa pag-aaral ng mga bagay-bagay na interesante sa buhay mo ay parang lalo kang tumatanda at lalong nagiging paurong. So, mentally and physically, you should start doing things that are new to you para ka noon bumabata. Pakiramdam mo bumabata, no? So, yun ang natutunan ko in 2024. So, I've learned to challenge myself. So, isa yan ang rason kung bakit ako nag-start ng aking munting vlog na marami pa rin ako natututunan araw-araw. Lalo na ang pinasok kong topic is in politics, no? Talagang dito pag kinumbine mo pa ito sa mga katotohanan ng social media sa buhay ng isang blogger, no matter how small my channel is, ang trabaho ay sobrang laki at ang pananagutan o responsibility ay ganun din, no? Malaki din kasi kung ano yung sasabihin mo, nagkakaroon ng impact yan sa mga followers or subscribers mo. Gusto kong isipin, of course, na karamihan sa mga nakikinig at nanonood sa atin is merong sariling pananaw, merong sariling mga opinion sa mga bagay-bagay. At of course, I wouldn't have it any other way, no? Dapat ay marunong kayong sumalungat, marunong kayong kumwestiyon. Kasi hindi naman po, ang mga vloggers po ay hindi yan know-it-all, no? Maaring magkamali kami, maaring ang mga opinion namin ay hindi tumutugma. At maaari sigurong mga information na nakuha namin ay hindi rin tama. So, you can of course correct us. Doon po nagkakaroon ng magandang communication and exchange of knowledge and information which will empower all of us. No? Sa edad po nating ito, marami na rin po tayong natutunan na mga lessons na kung saan napaso na tayo bago muna natin siya natanggap
up na mali pala tayo at dahil doon ay matuto na rin tayong umiwas sa mga bagay na yan in the future. But this all comes in age. No, aging really does give you the wisdom, no, na bilang bata kasi akala natin, no, it's easy to project yung future, no, dahil lang sa logic of things. Sometimes kasi, no, yung mga bagay-bagay na akala natin kaya na nating i-compute, ang kahihinatnan niya nagkakaroon ng pagbabago dahil sa mga bagay na wala tayong control. So, I guess what I'm also saying is that there are things you can control, and for those that you can control, well, you have to exert every power and every determination for you to do that. Pero may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, and when that is when that becomes your problem, then we just need to adjust and be flexible, no? Kasi may mga bagay talaga na hindi naaayon or hindi siya ukol, no? Para sa buhay or kung ano mang issue na hinaharap mo. So, I guess what I'm saying, lalo na dito ngayon sa political sphere natin, no? Ang daming ganap. Ngayong umaga lang, nag-post ako about Eric Sylvester Tulfo, no? The alleged American citizen na di umano ay natanggalan ng kaniyang citizenship because by virtue of canceling the passport, it means na tanggal din ang citizenship niya for which he is claiming to have one, no? At ang reason is for fraudulently claiming for that citizenship. So, sa immigration po, no, and most immigration policies around the world, once na ikaw ay nag-misrepresent or submitted fraudulent documentation to support a status, nagiging inadmissible ka na sa bansang yon. I don't know kung ano yung status niya sa America right now. According to him, he's claiming, I think sometime in 2021 is hindi, anong tawag daw, withdraw niya ang kanyang citizenship or revoked it or renounced it rather, no? So there's a difference between revocation and renunciation. If the US actually revoked or took his citizenship away or his passport away, it's very different from renouncing it, no? Renouncing it is voluntary. Ikaw mismo ang nagsuko ng iyong citizenship. Ang revocation is tinanggal po yun, no? So, it appears that based on the documents na naglilipa na is tinanggal yun dahil sa panloloko. Okay? So, it already gives you a very clear picture kung ano ang kayang gawin ng isang Eric Sylvester Tulfo para lang magkaroon siya ng status. 'Di ba? Of course, ito ay lantarang panloloko sa gobyerno ng Amerika, which is why I was asking, siya ba ay nakakabalik pa sa Amerika? Dahil usually pag ikaw ay nag-misrepresent ang immigration status, you'll be barred from re-entering any country. So lalo na po, halimbawa dito sa Canada, kapag nalaman nila na may ginawa kang kalukuhan sa mga malalaking bansa, kagaya ng Amerika, ng UK, Japan, meron po silang mga connecting reportorial system, no? Yung mga immigration offices around the world, they trigger this reportorial system wherein pag yung nagtangka kang mag-enter sa port of entry ng bawat bansa na connected dito sa satellite na to, ay malalaman nila. And that's the reason why pwede kang port of entry pa lang ma-refuse entry ka na.
So, makakalipad man siya papunta sa bansa, pero hindi siya papapasukin sa bansang yon. So, that's what I'm thinking is happening right now. Kaya dun sa post ko this morning, I was asking, nakabalik na ba siya sa Amerika? So, it already tells you kung ano yung character ng taong to, no? Because that's sobrang kapal po yun. Ang gagawa po ng mga ganong bagay ay yung mga desperado. Kasi even if sa simpleng pangloloko na lang po ng dokumento sa halimbawa yung mga bank certificates, no? 'Di ba ang laking bagay pag na kayo ay na figure out or na tiklo, na discover na kayo ng loko ng mga bank certificates nyo. Ito pa kaya, no, na nag-apply siya ng passport, because when you apply for passport, you are either claiming your citizenship for certain country or reiterating or renewing such claim. Nahuli po siya. So, ito na lang po ang tatanungin natin. If it is not a criminal offense, no, here in the Philippines, because that was an immigration offense in the United States. I don't know kung meron siyang collateral na criminal offense because it was fraudulently done. In Canada po, pwede siyang dual, no? Pwede siyang kasuhan under our immigration rules, and then pwede rin siyang kasuhan for fraud under our criminal law. So, dalawa yon. So, pero hindi po kasi yan ginawa sa Pilipinas. So, ang pagkakasala po niya ay ginawa sa ibang bansa. Ang magiging effect lang po niyan is kung tatanggapin po ng COMELEC na ito'y isang bagay na katanggap-tanggap bilang isang kandidato nakakatawan sa Senado in 2025. At ang pangalawang issue there is kayong mga tayong mga botante, iboboto pa rin po ba natin ng isang tao na ito po ay manloloko, no? Because I cannot put any other terms to describe what he's done. Lalo na po ito ay of course documented, and unless he's going to say na hindi siya si Erich Sylvester Tulfo, which by all indications sa lahat ng dokumentong nakita natin is Erich Sylvester Tulfo, and the Erwin Tulfo that we all know of running for Senate is one and the same person. Okay? So, we're not here to siraan siya or kung ano pa man, no? Ang tinatanong natin is this the caliber of candidates na gusto natin, na pinagpipilian natin? Ang masakit pa dito, nangunguna siya sa mga surveys when the likes of Attorney Hinlo, the likes of yung mga matitino ay nasa dulo. Kaya alam nyo, sometimes masakit man to, sana huwag kayong magdamdam sa akin sa sasabihin ko, no? Sa kalalabasan ng ating magiging eleksyon, it's always we're always going to get the government that we do deserve. 'Di ba? So, marami ang mulat na, marami ang nakakaintindi kung ano nangyayari, at marami ang boboto ng tama. Pero tanggapin po natin na mas marami ang boboto ng mali. Pero may panahon pa, no? Because of the survey indication at this point in time, if the election is to happen today, at kung ang surveys na yan is yun yung tamang survey at sila pa rin ang nangunguna, then we are in trouble. Diba? Obviously, we are in trouble kasi they're the same people who are not doing anything in the Senate, na wala na pong ibang ginagawa sa buhay nila kundi humabol sa politika kasi there's nothing better for them to do. Okay, so
you can mention so many names. I mean, ako, diehard Itbulaga ako. But do I want to see Tito Soto back in the Senate? No. 'Di ba? We've had enough of him. He's had the runs. Pwede naman na siyang mag-retire. Pero bakit pilit pa niyang bumabalik doon? What else can he offer that he has not offered before? Ayan. Tingnan niyo po kung saan ang stand ko diyan. Not because I like him as a comedian. I like him also as a senator. Hindi naman ganun kababa yung IQ ko. 'Di ba? So sana po kaya nating i-compartmentalize 'yan. So, yan, no? Let's for example, yung mga nandyan pa na senators, Lito Lapid. And I think he's running again for Senate. My goodness, he's still in the top 12. Yata, no? Or even top 24. What freaking logic do we have as a nation to have him still there? Ano bang hinahabol natin sa kanya? Kalibre 45? Ano bang tingin natin sa kanya? What has he done for him to deserve that seat? Na merong kagaya ni Attorney Vic Rodriguez or Attorney Marcoleta would deserve those seats better kasi mas magiging maayos sana ang mga kalakaran dyan sa Senate. Kaya lang hindi. Pipilitin nilang umupo ang mga tanga at mga bobo dyan sa Senate para kainin sila ng mga tuso at magaling magkontrol. Yan lang yan eh. They will keep the lights of Lito Lapid there para madali-dali silang utuin. Yun lang yon. Okay? So, we still have time, mahaba pa panahon para gisingin natin yung mga natutulog nating mga mamamayan. Para maintindihan nila na ang botohan or election is not just a one-day affair. Matagal natin pagdudusahan ng mga pagkakamali na yan. At naging responsibilidad din natin mga mulat na ipaliwanag yan. No? I keep saying that it becomes equally our responsibility to make sure that our neighbors, our families, our children, our spouses, those that are already in the voting age, maintindihan na hindi lang isang araw ang botohan. Ang outcome niyan pagdudusahan in the near future. In fact, pag-usapan natin yung paglabas ng budget. It was signed. As I was saying, I did not expect anything new from Bongbong Marcos. Lahat naman yan, yung sasabihin niyang pag-iisipan niya, pagpaplanuhin natin, it will be the best. Puro lip service. In fact, consistent sila, no? Yung may sasabihin, may gagawin kaming malaki. Parang may i-announce silang breakthrough. Diba? Pansin nyo yun? Lagi may breakthrough. Gagawin natin to. Maraming investors. Gaganda yung PhilHealth. Madaming we will be the best in military. At dami niyang kaepalan. Pero my goodness, wala pa tayong nakita. Wala pa tayong natikman. And this time, he said he will review the budget. O ano nangyari? Kunwari, nag-veto siya. Anong binito niya? Yung walang budget. So, what was it? It was just lip service. Diba? So, it was all undermining our intelligence. Akala niya tanga tayo, hindi natin naiintindihan. Ito masakit. Baka hindi niya naiintindihan kung ano talaga ang impact nung ginawa niya. So, ito yung masakit, no? Papaisip ko lang sa inyo, baka tayo yung magkaroon ng consensus dito, mag-agree kayo dito na baka ang pagkakaintindi niya ay dun sa ginawa niya ay nakatulong siya. Or may nagawa siyang positive when in fact wala naman.
Okay, so that's the problem with BBM. Hindi niya talaga naiintindihan. Marami nagsasabi, hindi naman siya bobo, talagang animal siya, tuso siya, whatever it is. Well, whether he is bobo, whether he is animal, or he is tuso, and he's tulisan, and he's not, he's up to no good. Ang resulta ng kanyang ginagawa ay puro kapahamakan. Yun na lang yun. I don't know where he's coming from, whether he's bobo. I don't know if he's coming from the position of evil. Ano ba talaga? But the bottom line is this guy has been creating so much damage that patuloy kong tinatanong is hanggang kailan at hanggang kaya pa ba natin ibangon ang bansa kapag walang-wala na? Because that's the thing, no? Hanggat meron yung bansa, I'm sure he would want to stay. And I think that's the reason why ganito yung takbo, no? Pagpapasapasahan na lang nila yung position na yan. And I would agree that they have no intention of leaving yung aalis pa sila sa pwesto. One way or the other, a Marcos or a crony will be taking over until, of course, wala na silang masisip-sip pa or masasiphon. But they will always find a way. They will make the Filipinos work for them and their friends. No? Yun naman kasi yung concept ng oligarkiya, no? At kapitalismo, no? Feudalismo, kapitalismo. The oligarchs are also going to rule. At mga mahihirap ay patuloy na maghihirap. Ang mga middle class workers will bear the brunt. Itataas lahat ng kailangan pwedeng itaas pa nila para makakuha ng mga buwis, para ipantustos pa sa kung ano-ano mang mga anong tawag dito, mga like ayuda system na gagawin nila para hawak nila yung mga mahihirap para sa susunod na eleksyon. What this government is going to do is always work for the next election. So tapos na sila sa 2025. May pera na. Yung ayuda, AKAP, lahat ng DPWH, yung mga pondo na pwede nilang gamitin sa election. Pagkatapos ng 2025, trust me, yung 2025 budget is pipigain naman nila para sa 2028 elections. O saan ka pa? 'Di ba? So, talagang magiging ganun na lang ang buhay. The 19th, 20th Congress will be working only on keeping the Marcos Romualdez cronies in the position. Kasi sila, everybody happy sila. Ba? So, the budget becomes something na kailangan nating bantayan. The budget is something na kailangan tayong sumisigaw, nagko-complain. Pero alam mo, maraming nagtatanong, aabot pa ba ng next year yan? Honestly, by the look of it, yeah. Kasi right now, daming nyaw-nyaw lang tayo ng nyaw-nyaw. We're always challenging. And every time na china-challenge natin yung noisy na tinatawag, they're always coming up with something. 'Di ba? O ngayon, noisy talaga ang social media. At doon sila nasasaktan ng husto, which I don't think they realize at first, or talagang minamaliit nila ang social media. Now, they're going to really put up a fight against social media and according to them, the proliferation of fake news. Kaya nga, naggawa pa sila ng resolution para magkaroon ng parang hearing in order to look at laws which are related to that, which is absolutely ridiculous. Ilang beses ko nang sinabi, 19th Congress has probably one of the least number of bills that they have turned into laws. Sobrang bagal sila. No? And kasi kung ano-anong ginagawa nila. And halos in the last few months,
yung mga ginagawa nilang activity dyan sa House of Representatives is self-serving para sa kabutihan lamang ng mga mambabatas mismo. So, they're representing themselves. Diba? Parang nagboto tayo para i-represent nila yung sarili nila. So, they keep forgetting that the power was only given to them. Akala nila nung binigay yun sa kanila, ayun, entitled na sila sa kung ano man pwede nilang gawin. And I don't have to probably say that, no? It's ang tawag dito, it's preaching to the choir. Ang ibig pong sabihin nun is, kayo po na nakikinig na sa akin at followers at subscribers ko na, just like DDS or other pro-Duterte, anti-Marcoses group, alam na natin, hindi na namin kailangan paulit-ulitin, something is inherently wrong. Kasi pag inulit-ulit lang namin sa inyo, tay-tay lang ang nakakaalam, tay-tay lang pa rin ang nakakaunawa. No? So, siguro ang ginagawa namin ngayon is to strengthen that, to keep that base na para alam natin na totoo ang ating paninindigan at totoo na may nangyayaring masalimuot. Pero hindi po yan sapat, no? Hindi sapat. Kasi bakit meron pa rin maraming mga Pilipino na papaniwala ng mga taong katulad ni Erwin Tulfo. Diba? Bakit marami pa rin napapaniwala ng mga Tulfo brothers na to? Diba? Bakit yung nag-iisang Tulfo na lumaban-laban dyan sa PCSO, biglang nanahimik na lamang? Minsan lang yan, remember, yung nagkulong sila, nag-deliberation, doon sa Lotto, tapos biglang nagkaroon sila ng executive session. Nakita nyo na ba siya uli nun after that? Hindi, diba? Hindi na siya nagsalita about the PCSO and the Lotto after that single time na sila ay executive session. So, may nangyari doon. Hindi natin alam. Unfortunately, hindi tayo privy and I don't think they will ever speak about it again. So, marami pong behind closed doors na hindi nila feel Senate or congressman, they do not feel that they are obligated to explain themselves to the general public, no? Dahil ang reason nila is confidential yun. So, ibig pong sabihin is mananahimik sila at hindi natin sila mapipilit na mag-explain sa atin kung ano ang nangyari. And as long as may ganito pa rin pong mga kalakaran, like for example, yung BICAM, na wala silang obligasyon na explika sa atin kung ano nangyari sa BICAM, there you go. Magiging excuse nila yan. Yan ang magiging shield nila for the years to come. So, for as long as may mga tulfos, may mga lapids na patuloy na nandyan sa Senado, and then for as long as yung mga in-expect natin, Cheese Escudero, sila Grace po, na supposed to be, medyo mature na sila dyan sa legislation, mas nananaig po ang kanilang politics, partisan politics, and also the rule of economics sa buhay nila. Wala pong mangyayari sa atin. For as long as our representatives are representing themselves, no, and their welfare, wala po talagang tayong aasahan. So we do need new people, new blood. No, preferably sana is yung mga pro-Duterte na sila na magtatanggol. At kahit mahirap yung laban, no, kasi mga baguhan yan, at least yung dugo nila buhay pa, hindi po sila kinain ng sistema. At
maaari pang meron pa silang mga ideologies at nationalism para, irepresenta talaga nila yung taong bayan. I guess that's it for today. Nakikita nyo yung mga grocery ko for today. That's a Filipino store. I hope maging okay ang New Year ninyo. Huwag na kayong magpuputok. Waste of money yan. No? Ipunin nyo na lang yung pera pambili ng mga paputok ninyo at gawin natin mag-grocery na lang tayo for 2025. Okay, I'll see you soon sa live and take care. Happy New Year to everyone. Bye!